Congratulations, Philippines! Gilas Pilipinas dahil finally sa pagtatapos ng FIBA doon sa bracket natin, hindi man tayo nagkaroon ng panalo kontra sa tatlong bansa na nakalaban natin for the FIBA. Yun yung Angola, Dominican Republic, and Italy. Doon naman sa classification round na kung saan nakaharap natin ang South Sudan at saka ang China, meron tayong isang panalo at bonggang tinalo natin ang China. Ito nga po ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Unbettable Channel. Welcome, welcome, welcome mga ka-team Unbettable o mga kapwa ko mga involved sa sports, particular nga po sa basketball. Pupuntusan natin at syempre kailangan din natin papurihan ang ating mga manlalaro kasi nga po nagkaroon tayo ng konting pag-asa na nakasilip nung sabi natin qualifying para mag-qualify tayo sa 2024 Olympics na gagawin sa Paris, pero hindi nga tayo pinalad. But at least yung isang panalo na ini-expect natin, nakuha naman natin at against China pa yon. So, papurihan natin ang ating mga Gilas players sa pangunguna ni Jordan Clarkson. Napakagaling na si Jordan Clarkson na talaga namang nung talagang pinaulan na niya ng 3 points yung kalabang China na ang tatangkad din, siyempre hinangaan siya. And of course, ang aking bebe, baby ko daw, si Dwight Ramos, na happy birthday sa'yo dahil nung nanalo tayo kontra China, yun mismo yung pinakamagandang regalong natanggap niya dahil birthday niya. And of course, andyan din yung mga magagaling pang ibang players kagaya ni na R.R. Pogoy, ni Junmar Fajardo, si of course Kiefer Ravena, ang ating baby, anak-anakan din natin yan, Scottie Thompson, si Renz Abando, and CJ Perez, marami pang iba. Basta nakakatuwa lang kasi despite the fact na ang dami rin tinanggap na batikos, particular yung coach nila na si Chot Reyes, ang ating kaibigang si Papa Chot. May separate episode tayo para sa kanya, ano. Kahit paano naman ay siguro napakita nila na sobrang nag-improve, sobrang nag-level up na yung estado ng basketball sa atin. Kaya lang tayong mga Pilipino kasi ang hilig-hilig nating mambuli, ang hilig-hilig nating agad-agad pumintas kasi ang feeling natin superior tayo sa lahat ng bagay. Alam mo yun, mula sa beauty contest, mula sa mga boxing. Alam mo, natawa nga ako dun sa tunit ni chinuwit talaga ni Atom Araolio na sinabi niya, minsan nagiging mas harsh pa tayo daw, mas harsh pa daw yung mga Pilipino sa basketball o ito dito nga sa nangyaring ito sa Gilas kaysa daw sa mga politiko. Well, na-agree naman ako doon, pero gusto ko lang din sabihin kay bilang sagot ko rin naman sa Unbettable Channel, sabi ko, gusto ko sabihin sana kay Atom na, Atom, iba naman yung politika kasi yung sports, lahat tayo may partisipasyon, nakakapag-opinion. Pag politika kasi, bawat lugar, lalo ngayon, nalalapit naman ng barangay elections, bawat lugar, may kanya-kanyang biases yan. Hindi naman pwedeng yung buong tao o buong Manila, magalit sa mayor ng Pasig, sa mayor ng Marikina, gano'n, di ba? Kasi may kanya-kanya rin naman silang pinagsisilbihan at meron silang komunidad na talagang yung constituents nila na napapabor din naman sa kanila. Ang basketball kasi buong bansa ang involved. Luzon, Visayas, Mindanao, kaya siguro naging ganun yung ganun ka-passionate, ganun ka-harsh yung mga kapwa natin Pinoy kasi nakikita talaga nila na hindi naman ini-elect yung coach, pinipili naman yun ng SBP, samahan ng basketball dito sa Pilipinas, samahang basketballista or basketball dito sa Pilipinas na negosyo din. Alam mo, mga nagpapatakbo din, mga negosyante, mga ganyang bibaga interest na pinoprotektahan. And para sa kanila, qualified naman si Chot Reyes, di ba? Ang dami rin naman ako, nung nagsimula ako ng career ko sa basketball, isa yan sa mga coaches na matagal ko rin nakasama, nakaibigan, nakasama ko pa yan sa mga biyahe namin abroad. At marami rin naman kami magagandang bagay na pinagsama. At nakita ko rin naman talaga yung pag-improve niya. But the thing is, pag ang lagi kasing hinahanap ng tao, yung victory, alam mo yun, yung panalo, ito ay inibigay. Pero kahit papano, tinalo natin ang China. And out of the 32 countries na naglalaro or naglaro sa FIBA, ay number 24 ang Philippines. Hindi na masama. Diba? 32 countries. And sa Asia, dito sa Asia, number 3 tayo after nung FIBA rounds. Diba? Nanguna nga dyan ang Japan,
na ibig sabihin yung Japan ngayon yung may karapatan as the FIBA rule na mag-represent ng Asia sa nalalapit na 2024 Olympics. So, di ba ang ganda lang? And then, ang nakakagulat yung Lebanon na nag-number 2 and then Philippines. Isipin mo mga tinalo natin naman hindi rin pumasok, yung lalo-lalo na ang China noong mga panahon namin. Halos hindi tayo makalusot dyan sa China. Pero ngayon, parang ano na rin. In all fairness, lahat ng ito ay dahil na rin nga sa determinasyon, commitment ng mga manlalaro ng Gilas. At pinanggit ko naman ang pangalan ng iba. With all palakpak sa kagaya ni Jordan Clarkson, Dwight Ramos, ni Renz Abando, ni R.R. Pogoy, ni Junmar Fajardo, Japet Aguilar, si Kai Soto, Kiefer Ravena, CJ Perez. Isa-isa ko silang lahat. At lahat ng bumubuo, pati na yung mga coaching staff, ang mga assistant niya, mula kay Tim Cone, kay Jong Oy Chico, at iba pa. And of course, sa mga nagpapatakbo rin. So ngayon, kung ito man ay pag-end na ng career ni Chot Reyes, aabangan natin niya kasi sabi ko nga, may separate naman tayong podcast. Ang pinangangambahan ko na lang ngayon dito sa Unbearable Channel, since babalik na magkakaroon ng Asian Games, ito yung isa pong pagkakataon natin na makahanap ng lugar para mag-advance tayo at magkaroon ng pagkakataon. Nakakaloka lang kasi syempre si Jordan Clarkson babalik na yan sa Utah Jazz, babalik na sa NBA, may training na sila doon. Tapos si Kai Soto, si AJ, Edu, si Kiefer Ravena, lahat naman sila may mga kanya-kanyang liga na rin abroad na nakakontrata sila, kagaya ni Kiefer na nasa isang Japanese league, si Kai Soto na alam natin nagtitrain din and everything, chuchu. So ang naiiwan na lang dyan sina Junmar, si Japet, si CJ Perez, si Roger Pogoy, Scottie Thompson, na mag-aano na lang sila asal sa isang naturalized na player na ang galing din sana kung sana napasama sa Gilas na si Justin Brownlee. So, let's just expect kasi iasahan natin at ipagdasal na ngayong Asian Games, ngayong September din po yan, 2023, ay magkapagpakita naman tayo ng naging lakas natin at baunin sana yung kahit isa-isang panalo kasi ang mga talo naman natin ay hindi naman tayo gaanong tinambakan ng mga nakalaban natin doon sa bracket natin. And of course, yung South Sudan na medyo kakaiba pero kanya-kanyang opinion na nga lang yan eh. But the thing is, kami po dito sa Unbearable Channel, nagpapasalamat pa rin at nakikiisa sa sambayan ng Pilipino. Maganda pa rin ang ginawa ng Gilas Pilipinas kung hindi man na-meet yung expectations ng karamihan po sa atin dahil for the longest time ito yung pinapangarap natin. Ganun talaga, ganun inabot natin, bilog ang bola, etc. But being the 24th or finishing 24th or overall sa 32 countries na nag-participate at sa Asia number 3 po tayo, maganda na pong record na yun para sa Pilipinas. At it deserves respeto sa mga manlalarong ito, lalong-lalo na sa Papa Dwight ko, sa Papa Baby Dwight ko, at kay Kiefer Ravena na talaga namang sobrang malapit sa amin. Congratulations po ulit sa inyo at maraming salamat sa lahat po ng mga subscribers po namin, sa lahat ng mga mahihilig sa basketball, para sa inyo po itong episode na ito. And I thank you!